Ano nga ba ang posibilidad na ang high flyer na si Jamie Malonzo ay mapunta na dito sa Converge Fiber Xers? Sasabihin nung iba malabong mangyari yan, pero sa totoo lang hindi yan imposible dahil maraming mga fans na napansin bumaba ang laro ni Malonzo dito sa finals at mukhang ang Barangay Ginebra daw ay pinag-iisipan na ito'y matrade. At itong Converge Fiber Access naman, kahit na bumaba ang laro ni Malonzo doon sa finals, ay kinukonsidera pa rin na kunin ito dahil alam naman natin na meron talaga tong talent. Siguro nagkataon lang talaga na hindi maganda ang kanyang naging performance doon sa finals. If ever na matrade itong si Jamie Malonzo at mapunta dito sa Magnolia Chicken, dito sa Converge Fiber Access, parang naka-jackpot niyan si Delta Pineda. Dahil kung pag-uusapan natin, yung athleticism, may very few players dito sa PBA ang makakapagkumpara dito kay Jamie Malonzo. Kaya sigurado na magiging asset ito para dito sa Converge. Ngayon, ang tatanong siguro sino pwedeng kapalit. Sa tingin ko si Gio Ambohot pwede yan. Plus isang first round draft pick ibibigay nitong Converge kapalit ni Jamie Malonzo. Magiging maganda yan para dito sa lineup ng Converge Fiber Xers at nasisiguro natin na hindi sasayangin nitong si Franco Atienza at Delta Pineda itong si Malonzo. Kapag yan napunta doon sa lineup nila, yan ang magandang ka-complement nitong si Baltasar at si Arana at of course, yung iba pang mga wingmen nitong Converge katulad ni Shawnee Winston at si Alex Stockton. Kaya sigurado na magiging blockbuster trade ito if ever na si Jamie Malonzo ay mapunta dito sa lineup nitong Converge Fiber Xers at yan sigurado nga abangan na marami ng mga fans nila kung sakaling ito nga ay matuloy. At ang isa pang team raw na nagbabalak ngayon na gumalaw na ay itong San Miguel. Ayon dito sa mga nasa kampo ng San Miguel Beer ay pinag-aaralan daw nila kung paano nila makukuha ngayon itong si Tyler Tio mula dito sa Phoenix Jewel Masters o di kaya naman ay susubukan daw nilang makuha itong si Evan Nelly mula dito sa Northport Batangas. Ang point guards ngayon ng San Miguel si Wamit Yongson at itong si Chris Rosales. Si Chris Ross hindi na masyadong nabibigyan ng playing time yan. So baka ganyan na ang gawin nitong San Miguel. Kumuha ng isa pang additional point guard at yun nga ang nakikita nila. Itong si Tyler Tio o kaya naman itong si Evan Nelly. Doon sa dalawang nabanggit, mas malaki tsansa na makuha nila si Evan Nelly dahil ito nasa Northport Batangas. Although kung pag-uusapan yung skill set, parang mas maganda kung itong si Tyler Tio ang kanilang kunin. Dahil sa ngayon, makikita naman natin na iba ang nilalaro nitong si Tyler Tio sa Phoenix sa matagal ng panahon. So, wag na tayong magtaka kung pipilitin ng San Miguel na makuha itong si Tio. Depende na lamang kasi yan dito syempre kung ano magiging resulta ng kanilang usapan dahil ang Phoenix ay isang independent team. So, medyo magiging mabigat yung diskusyon dyan. Hindi naman basta-basta papayag na lamang itong Phoenix sa kagustuhan nitong San Miguel. Pero alam naman natin na itong Phoenix nag-i-struggle na rin. So kung yung player mismo ang mag-request na matrade na, baka mapilitan sila na ganyan nga ang mangyari. Kung sakali na matuloy nga yung pag-trade, magiging okay naman ang resulta niyan para dito sa San Miguel. Depende na lamang siguro kung sino ang ibibigay na kapalit. Malamang sa malamang pagdating dito sa mga trades na yan, itong si Jeron Teng ang i-offer ng SMB para dito sa Phoenix Jewel Masters. At kung ikaw naman ang Phoenix, dapat siguro tanggapin mo na si Jeron Teng dahil yan ay magaling din naman na player at hindi lang masyadong nabibigyan ng minutos sa sistema ni Coach Leo.